Mapalad ang bayan na iyong ipinangkot. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Aming pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapaglahat, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay binigyan mo po ng pagkakataon upang kami ay makadulog uli sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, kabutihan sa buhay ng bawat isa. Lord, anuman ang aming nagawang kamalian, pagkakasala, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sinadya man namin ito o hindi, Lord, humihingi kami ng kapatawaran at kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga gawain sa maghapon na ito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Simula sa music team, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang tumulong sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maging pagpapala ang kanilang mga aawitin. Gayon din po, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Tinataas po namin sa inyo ang aming pastor na magbibigay ng inyong mensahe. Na kung saan, Panginoon, ito ay magagamit namin, O Diyos, upang lumago ang aming buhay espiritual. Sa iyo po namin tinatagubilin ang lahat ng ito, Panginoon. Maging inaalala namin, O Diyos, tinataas namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Lahat, Panginoon, ng nanunungkulan mula sa pinakamataas na posisyon hanggang pinakamababa, Panginoon, sa aming presidente. Maging yung papalit na Pangulo, Panginoon. Lord, tulungan mo sila, Panginoon, kahabagan mo sila.
Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng wisdom sa kanila sa bawat desisyon na gagawin, Panginoon. Dalangin po namin na ilayo niyo po kami sa mga corruption, lalo na, Panginoon, yung mga politiko na hindi magaganda ang ginagawa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang tumulong sa bansang Pilipinas. Lalo na ngayon, Lord, sa kinakaharap, Panginoon, na suliranin, lalo na sa pagtaas ng gas, Panginoon, gasoline, Lord. Ikaw po, O Diyos, ang tumulong sa mga nakaupo sa gobyerno upang malunasan ang problemang ito, Panginoon. At nang sa gayon, Lord, hindi kami patuloy maapektuhan, lalo na yung maliliit na mamamayan, Panginoon. Nakatulad namin, Lord, maawat mahabag ka, Panginoon. Tulungan mo ang mga nakaupo ngayon na sila ang maging pag-asa namin, Panginoon, maiahon sa kahirapan ng bansang Pilipinas. Matugunan, Lord, yung mga pangangailangan. Maging, Lord, dalangin namin, inaalala namin yung mga kapatiran na may mga karamdaman, kapatid, kapamilya. Lord, hipuin niyo po ito ng inyong mapagpalang kamay. Ikaw ang magbigay ng kagalingan sa bawat isa. Lalo na dun, Lord, sa mga wala na talagang pag-asa, kundi Ikaw lang, Lord, ang pag-asa nila, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na tugunin mo ang aming mga panalangin. Maging, Lord, inaalala namin ang aming mga trabaho, negosyo, na Ikaw ang patuloy na magpala dito, Panginoon. Lord, naniniwala kami na sa tamang oras, sa tamang panahon, ibibigay mo ang kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon, at nagtitiwala kami, Panginoon, na ito ay diringgin mo. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po. Ayan. Sige po. Before po tayo mag-start, may share lang po ako sa inyo na isang fun fact. Sabi doon, according sa isang research or sa isang study, ang group singing daw po is good for the health. And nakakabawas daw ito ng pagtaas ng ating blood pressure. And nakakabawas din siya ng stress. Kaya maganda po yung opportunity na to na madami tayo. And malakas yung speaker natin. Hindi natin kailangan mag-alala na marinig tayo ng katabi natin. Kaya sige po, tumayo po tayo. Umpisahan po natin ang umagang ito na nagpupuri sa Panginoon, hindi dahil para sa ating health, kundi sa ikagagalak ng ating Panginoon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in
tayo sa ating pag-aawitan. Let us rejoice and sing praises to our King. Let us show our love and that He is worthy to be praised. Sige po, malakpak po tayo. Love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with songs. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. For the last time, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands,
nga po natin yung mga katabi natin kung mukha ba silang stress. Kung mukha silang stress, ibig sabihin hindi sila sumabay kanina sa group singing. Ano? Mukhang okay naman po kayo lahat. Mamasaya naman po. Ayan. Pero kidding aside po, may gusto lang po akong i-share sa inyo. Kung mapapansin niyo po, we Christians, madalas kino-compare natin yung sarili natin sa mga sheep, sa mga tupa. And ang tupa, kilala sila na di sila napipirme sa isang pwesto lang. Madalas, they wander around o lumilibot-libot sila out of curiosity. And sabi din na para din sa personal space nila. So even yung mga sheep, meron din silang personal space katulad natin. Pero sila, yung personal space nila, para maging comfortable or maging relax sila. Kasi di ba ang mga sheep, nagsasama-sama sila kasi may nararamdaman silang panganib or nag-threaten sila. Kaya lumalayo sila para kahit papano maging relax sila. Pero minsan, as they walk and walk, di nila napapansin, they end up walking into all kinds of dangerous situations. And sa mga situation na yon, nakaka-experience din sila ng struggle, difficulties. And para malagpasan nila yon, lumilibot sila. And dumadating sa point na nawawala sila or naliligaw na sila. Hindi nila alam kung paano babalik dun sa mga kasama nila. And pag dumating yung point na yon, yung leader or yung shepherd has to find or follow him para may balik sila. According sa Bible, all we, you and me, are like a sheep. We tend to go astray or madalas nawawala or naliligaw. And as we lost, like the sheep, we lost the presence of the shepherd. We lost the presence of the Lord. As Christians, may mga situations or may mga times na hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Lalo na kapag nasa mga difficult situations tayo, nasa struggle tayo, katulad ng sheep. Pero tayo, even when we're praying or worshiping, feeling pa din natin may malaking wall between us and God. We can see, hear, or feel Him. Sometimes nagko-complain pa tayo kasi hindi natin siya maramdaman, lalo sa mga ganong sitwasyon. Feeling natin ang layo-layo natin sa Kanya. Pero napapatanong tayo, bakit biglang may wall? Kung dati naman na-experience natin yung presence niya, nararamdaman natin yung presence niya, saan galing yung wall? Let me ask this question na nakita ko po sa isang post na isang pastor. If you feel far from God, who do you think is being distant? If you feel far from God, who do you think is being distant? God has always been there. He hasn't moved. God even follows like the shepherd follow and look for his sheep. Kapag na-recognize natin ang Panginoon and nalaman natin na nandyan din siya, hindi tayo yung lumalapit, siya yung lumalapit. And siya pa yung kakatok sa atin. He keeps knocking and we keep ignoring. Sabi sa Revelations 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and open the door, I will come into him and will sup with me and he with me." Unlike the sheep, pwede tayong pumili. Pwede tayong mag-decide. We can choose to tear down the wall, open our doors, and decide to welcome the presence of the Lord. We can feel His presence and we are close to God if that's what we really want and ito yung pinili natin. Kaya sa umaga pong ito, alam naman natin na nandito lang ang Panginoon. Pero pipiliin ba natin na i-open yung heart natin, i-open yung door natin para maramdaman natin ang presensya ng Panginoon?
say that I'm a friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause no one else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you want me. Minsan pa po, draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm a friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause no one else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Minsan pa po, you're all I want, Lord. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are me. For the last time, ipadala natin sa Panginoon. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Help me know you are me. Help me know you Hello, hello. Ang ating talatang pagbabatayan
ay matatagpuan sa Matthew 16, verse 24. Matthew 16, verse 24. Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Tayo pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sige po, tayo maupo. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po'y welcome sa ating pananambahan sa ating Diyos na buhay. Amen! So mga kapatid, mga minamahal, ang ating lectionary lesson ay tumatalakay sa tinatawag nating following Jesus. Pagsunod kay Jesus. Sino po sa atin ang sumusunod na walang pag-aalinlangan? Taas po ang kamay. Yan, wala yata. Ayaw magtaas, no? So, ibig sabihin, tayo sumusunod sa Kanya na mayroong mga pag-aalinlangan. Mahirap po yun, no? Kasi ang ating lesson ngayon, ang ating pinagbubulay-bulayan ay talagang kailangan sumunod tayo sa Panginoon na walang alibay. Kasi doon sa ating lectionary lesson, 3 yung sumunod. Nagsabi, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Pero, ayun, mayroong pero. Pero. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, pagbulayan po natin ang simpleng pinagbubulay-bulay natin following Jesus, paano ba tayo sumusunod sa ating Panginoon? So base po sa ating key verse, Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So 3 salita, yung ating 3 salita, 3 actions na sa pagsunod natin sa Panginoon, tandaan po natin, kailangan deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. So ito yung requirements, ito yung kailangan sa pagsunod sa Panginoon. Kasi pag hindi natin nagawa ang 3 ito, mahirap po tayong sumunod sa Panginoon. At kapag tayo ay hindi sumunod sa Panginoon, malaking problema po yun. Opo, malaking problema. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pinagbubulay-bulayan, mahalaga po yung pagsunod sa Panginoon, deny yourself. Deny yourself. Kailangang kalimutan mo ang sarili mo. Ang pagsunod sa Panginoon ay paglimot sa ating sarili. Na bagamat medyo mahirap limutin ang ating sarili, pero yan ang hinihingi ng Panginoon. So what does mean to deny yourself? Denying our self-trust, self-sufficiency, right to run our own lives,
and love of ourselves. Yan ang sinasabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, people will be lovers of themselves. Kaya kung higit nating minahal ang ating sarili, hindi po tayo makakasunod sa Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, anong sabi? Paglimot sa sarili. Kaya kapag tayo sumusunod sa Panginoon, ibig sabihin ito ay paglimot sa sarili, na ang pagsunod sa Panginoon, higit sa lahat, priority ang Panginoon at yung sarili mo, pangalawa lang yan. Kaya maliwanag na sinasabi po ng ating pinagbubulay-bulayan, the deepest pain I ever felt was denying my own feelings to make everyone else comfortable. Sabi po ni Nicole Leons. So, ganun daw po, na ang paglimot sa sarili ay talagang masakit yan. Bari mo, kalimutan mo ang sarili mo. Pero ito yung requirements sa pagsunod sa Panginoon, sapagkat sinasabi po, the true gospel is a call to self-denial. It is not a call to self-fulfillment. Sabi po ni John MacArthur, no? Yung tunay na ebanghelyo daw ay ito yung tawag ng paglimot sa sarili. At hindi ito yung pag-fulfill sa ating sarili. That the Christian life is not about self-promotion. It is about self-denial. No, hindi po ito yung ang buhay ng isang Kristiyano, hindi yung ipinopromote mo ang iyong sarili. Maraming mga Kristiyano, maraming mga denomination na pinopromote yung sarili, pinopromote yung church, yung denomination. Pero ang sabi po rito, it's about self-denial. Kaya napakahalaga po sa pagsunod sa Panginoon ang kalimutan ang ating sarili. Deny self. Ang sabi po sa banal na sulatan, no? Deny self, He has called me to deny myself, meaning I chose to no longer live for me, but solely for Him. Dapat ang Panginoon, siya yung nabubuhay sa atin. Ganun daw yung paglimot sa Panginoon, o paglimot sa sarili, ang mabubuhay ay ang Panginoon. So, God is faithful. If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Sabi sa 2 Timothy verse 2 and 13. So maliwanag mga kapatid, denying self, kalimutan ang ating sarili sa pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, take up your cross. Pasanin ang ating mga cross. Na sinasabi po sa banal na sulatan, today, take up your cross. Sa araw nito, pasanin natin ang lahat ng ating mga pasanin. Ano sabi niya? If we are going to follow Jesus, sabi niya, we must give up our life and take up that cross every morning as we roll out of bed. So, take up your cross. Kung tayo man ay sumusunod sa Panginoon, ay kinakailangan nating i-give up ang lahat na nasa ating buhay sa Panginoon.
So mabigat ang pagsunod sa Panginoon. Dahil ang sabi sa Luke 14 verse 27, Christ declared, whosoever doth not bear his cross, ang sabi ni A.W. Fink, and come after me, whosoever doth bear his cross and come after me, cannot be my disciples. So, cross-bearing is not optional. The Christian life is far more than subscribing to a system of truths or adopting a code of conduct or submitting to religious ordinances. Yan ang sabi po ni A.W. Fink. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, pasanin natin ang lahat ng mga pasanin. Lahat ng mga problema, lahat ng ating mga agam-agam, lahat ng ating mga suliranin sa buhay, kinakailangan nating pasanin at dalhin natin sa Panginoon. Kaya maliwanag sinasabi po sa banusulatan, Jesus will carry your burdens. Alam natin na kapag pinasan natin ang mga problema natin at dinala natin sa ating Panginoon, ang Panginoon ay papasanin yung ating mga problemang pinapasan. Kaya maliwanag sabi po niya sa Psalms 55 verse 22, Jesus will carry your burden. Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Ganon ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kapag ang mga problema, ang ating mga pasanin sa buhay ay dinadala natin sa Panginoon, papasanin ng Panginoon, at tandaan mo ang sabi ng Panginoon, bibigyan ka ng lakas at hindi ka matitinag, hindi ka mamumroblema ng gusto, at hindi ka mabubuwal. Dahil, ang sabi niya, ang taong matuwid ay hindi masishake. Hindi mamumove, hindi magagalaw. Kahit anong bigat ang suliranin, ang danasin, kapag yan ang Panginoon ang siyang pumasan, no? Magiging magaan ang ating dalahin. So mga kapatid, mga minamahal, maliwanag ang sabi sa Matthew 11 verse 28. Kung tayo man ay mayroong mga suliranin, may mga problema, ang sabi ng Panginoon, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, talagang maraming mga problemang dinaranas, maraming mga problemang na-encounter, maraming mga suliranin tayong nararanasan. Pero ang sabi ng Panginoon, come to me. Halika kayo at kayo bibigyan ko ng kapahingahan sa inyong mga pasanin. Amen. So maliwanag mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon, take up your cross. And lastly, Jesus says, follow me. So kinaligdan mo ang sarili mo, deny yourself. Pangalawa, yung take up your cross, pinasan mo ang iyong mga pasanin, dinala mo sa Panginoon, at ang Panginoon ang pumasan sa mga problema natin, nagiging magaan. Then, pag magaan na po ang ating mga pasan, doon po tayo makakasunod ng buong buo sa Panginoon. Hindi ka na mag-aalibay, hindi ka na magdadahilan. Katulad po ng ating lectionary lesson na tatlo yung sumunod. Pero ang sabi lagi, sabi nila, Panginoon, hayaan mo munang ilibing ko ang patay, ang aking ama na patay. Yung isa naman, Panginoon, magpapaalam muna ako.
At yung isa naman, Panginoon, bagong kasal ako. So ito po yung mga alibay. Hindi makakasunod kapag hindi natin dinala ang mga pasanin sa Panginoon. Makakasunod po tayo ng buong buo sa Panginoon kapag dinala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga suliranin. Kaya maliwanag sabi niya, Jesus say, follow me. Sa Matthew 16 verse 24, if anyone would come after me, sabi niya, let him deny himself and take up his cross and follow me. So Jesus did not say, follow Christian. He said, follow me. Hindi po sinabi ng mga Kristiyano, hindi po sinabi ng ating Panginoon na sumunod tayo sa mga Christian. Pero ang sabi ng Panginoon, follow me. So marapat sundin natin sa ating buhay ay talagang ang Panginoon. Kaya tinanong ko po kayo, sino ba sa atin ang nakakasunod sa Panginoon? Na walang pag-aalinlangan. So maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan. We are not called to be like other Christian. We are called to be like Christ. Yan yung pagkatawag sa atin. Tinawag tayo ng Panginoon na maging katulad ng Panginoon. Amen. So maliwanag po mga kapatid na sinasabi sa banal na kasulatan, Jesus called. Want to come after me. Tatlo yung dapat gawin mo. Deny yourself, take up your cross, and follow me. So following Jesus, paano bang pagsunod? At sinasabi po sa John 8 verse 12, whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Maliwanag po yan. Kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, walang kadiliman ang ating lalakaran. Bagkus, ang sabi po ng Panginoon, but we'll have the light of life. Pag tayo ay binigyan ng liwanag ng buhay, dadaan ka pa ba sa kadiliman? Kapag ang liwanag ng buhay ay nasa atin, magiging maliwanag ang ating tunguhin. Sino ba sa atin ang gustong tahakin niya ang landas ng liwanag ng buhay? Yan ang hinahangad po natin. Tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, inahangad natin na ang buhay natin ay maging masaya, mapayapa at punong-puno ng pagpapala. Kaya, maliwanag po, ang sinumang sumunod sa Panginoon, hindi nalalakad sa kadiliman, kundi bibigyan siya ng liwanag ng buhay. Hindi ka ibibigyan ng liwanag ng Meralco. Ang ibibigay ng Panginoon sa atin ay liwanag niya na hindi nagba-brown out, hindi nawawalan ng kuryente. Mabuti na lang sa atin, hindi tayo nawawalan ng kuryente. Dahil sarili natin ang transformer. No. So, ibig sabihin mga kapatid, bibigyan tayo ng liwanag ng buhay. Yan ang kagandahan sa pagsunod sa Panginoon. Kaya ang tanong ko po sa inyo, sumusunod po ba tayo sa Panginoon? Paano ba tayo sumusunod sa Panginoon? Katulad ba natin yung tatlo na nagdahilan, may mga dahilan? Panginoon, saka na lang po ako susunod sa inyo. Panginoon, maglalaba muna ako. Panginoon, naasikasuhin ko muna ang pamilya ko. Maraming alibay, maraming dahilan. Ganun ba yung ating pagsunod sa Panginoon? Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay napaka maliwanag. Pag sumusunod ka sa Panginoon,
bibigyan ka ng liwanag ng buhay. Sumusunod ka sa Panginoon, makikita mo ang iyong mga hinahanap sa buhay. So, we need to follow Jesus. Sumunod tayo sa Panginoon ng buong buo at ang Panginoon ibibigay ang lahat ng ating mga hinahanap. Yan po ang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na. Sumunod na po tayo sa Panginoon. Salamat sa ating church. Salamat sa inyo na alam ko na sumusunod kayo. Alam ko na sumusunod tayo. Kaya pag uwi ninyo, sabihin ninyo sa mga naiwan, susunod na linggo, sumimba tayo. Sumunod tayo sa Panginoon. Amen. So yan po yung challenge natin ngayon. Pwede po tayong i-promote natin yung each one, bring one. Yan. Kaya sa linggo, no, magdala po tayo ng mga bagong mukha. Magdala tayo ng mga bagong kaibigan. At yung ating mga ushering, ililista yon. Yan. So, sumunod tayo. Dahil ang Panginoon tinawag ang mga alagad, ang mga disipulo, follow me, sumunod sila. So, tumawag din tayo para may mga taong susunod sa Panginoon. So, each one, bring one. Yan po yung programa ni John Wesley sa multiplication, sa pagdami ng mga kumikilala sa Panginoon. Alam po ninyo, yan ay napaka-epektibo. Hindi magastos sa evangelism. Kung tayong lahat, nasa 100 tayo, isa man lang sa loob ng 1 taon ang madala mo sa Panginoon. Times 2 na tayo. Di ba? Isa man lang sa loob ng 1 taon ang maakay mo sa Panginoon. Alam niyo, programa po ngayon ng Iglesia ni Manalo, yang each one, bring one. Pinalitan lang yung pangalan, akay. Akay. Kaya bawat isa sa kanila, may akay-akay na kaluluwa. Kaya mabilis silang dumami. Kasi talagang di-required sa kanila yon. At may incentive. No? May incentive. Pag mayroon kang naakay, may incentive ka. Kaya talagang kinakarir ng mga membro. No? May konsuelo di bobo. Bibigyan ka ng incentive. Halimbawa, 1 kaluluwa, 100 bawat ulo. May tatrabahuhin nga ng membro yun, no? So, maya maakay siya. So, sumunod tayo sa Panginoon. Tumawag ang Panginoon, sumunod ang mga alagad. So, tumawag tayo upang sumunod din sila sa Panginoon. Kaya ito po yung challenge natin, ito yung hamon natin. Lord, salamat po sa pagsunod sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ang pagsunod sa inyo ay napakahalaga. Yan ay isa sa aming responsibilidad bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya na sumusunod sa iyo na walang pag-aalinlangan. Dahil alam namin ang pagsunod sa inyo ay nagbibigay ng liwanag ng buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon.
Tayo pong lahat ay tumayo sa doxologia. Praise God, bless His word. Praise Him, all creatures His beloved. Praise Him, all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, aming Panginoon, sa mga handog at kaloob ng iyong mga anak, sa kanilang katapatan sa pagsunod sa inyo. Dalayan ko po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy mong pagpalain, patuloy mong i-bless. Magamit ang mga handog na ito para sa iyong ikalalawak, ikalalago ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa hamon ng buhay na aming narinig. Ang pagsunod sa inyo ay isa sa mahalagang bagay sa amin bilang mga Kristiyano, na kami ay matutong sumunod ng buong buo, walang pag-aalinlangan, dahil ang pagsunod sa inyo ay nagbibigay sa amin ng liwanag ng buhay, nagbibigay sa amin ng magandang direksyon sa tunguhin ng buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na sa loob ng iyong bahay-sambahan, sumamba at nagpuri, dumadakila, nagpapasalamat, nagtatalaga ng buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po niyo kami, patuloy na ingatan. Tanggapin natin ngayon ang masaganang pagpapala, biyaya, at ang gabay, patnubay sa atin ng Diyos Ama, Anak, at ng Banal Espiritu. Amen. Amen. Unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with joyless and with great joy, to the only God our Savior, to Jesus Christ our Lord, be the glory, the majesty, dominion, and authority, both now and ever. Amen. Both now and Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Amen. 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 Mga announcement po. So mamaya po, may gawain po ang Mayap sa Green Pasture UMC. Dito lang po sa tabi po natin. Kaya yung ating mga Mayap, inaanyayahan po tayo sa Green Pasture District Gathering po ito. Yung Mayap. Roll out. Okay po, an announcement. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of officers, ay inaasahan po namin lahat ng kabataan po na dumalo mamaya para po sa ating program planning. 2 p.m. po, dito po tayo sa church magkita-kita. Ilan po. Thank you po. Okay, sa Sabado po ay dito po gaganapin ang workers meeting. First
workers meeting ng ating mga kapasturan, mga manggagawa ng ating distrito sa Sabado po. So kailangan ko po ng PAW para sa pag-lead ng morning devotion ng ating mga manggagawa. At as pinapaalala ko po sa inyo na this coming Sunday po, magsisimula na po ulit yung ating Sunday School. So, ang mangyayari po, 8:30 po ang simula ng Sunday School. It would end at 9:30. 9:30 po ang start ng service. So, ini-encourage ko po kayo umattend at matuto ng salita ng Diyos. Tapos po, meron pong meeting mamaya after service yung band po para po to dun sa activity on Saturday. Salamat po. Ayan, hello, good morning po sa ating lahat. Muli po, para po sa update po for the Vacation Church School 2022 this coming July 4 to 8, Monday to Friday. So update lang po, after this service, pagpaprovide na po kami ng waiver form para sa mga kids, para po ito sa mga magulang nila. So ibibigay po ito ng mga bata para po siyang consent form kung saan pinapayagan po ng mga magulang na umattend yung mga bata sa darating na BCS. So kalaki po dun sa waiver form or sa consent form na pinapayagan po nila yung mga kids na atin pong sunduin mula sa bahay or sa area po nila at ihahatid po sila pa uwi. Okay, so responsibility din po kasi natin as a church yung mga bata mula po sa pagsundo hanggang pag-uwi. So ngayon po, sa mga nandito po, kung may gusto po kayong i-invite na kids, maaari lang po na kumuha po kayo sa akin ng waiver form para po maibigay dun sa mga bata po na gusto nyo pong i-invite. Again po, hindi po tayo mag-a-accept ng kids hanggat wala po silang waiver form. Okay po? So ayun po, bukod po sa ipapamigay naming waiver form, mamaya after this service, lapit lang po kayo sa akin. Kung gusto niyo naman po ng soft copy, pwede po na i-chat niyo lang po ako or pwede po ako magbigay or mag-provide po sa GC natin sa CPMC. Okay, para po madali po yung access natin. And huli po, at the same time, muli po, meron pa rin po kami mga taong i-reach out para po sa sponsor ng food. So muli po, nangangailangan pa rin po kami ng mga taong willing pong mag-commit para po mag-sponsor ng snacks and lunch sa mga kids at sa mga volunteers sa darating na BCS. Ayun lang po. Maraming salamat po. Okay, so mga kapatid, i-welcome po natin ang aking biyanan, mga biyanan, mga kapatid ni Mrs. Nasa likod po. Ito po tumayo. Ayan po. And welcome back kina Ate Bambi, Kuya Ariel. Ariel ba? Welcome back. Mayroon bang bagong mukha? Bagong mukha, mayroon po ba? Hindi ko pa ganong kilala eh. Lumang mukha, mayroon. Marami ang lumang mukha. So, yan po. Maybe next time may mga bagong mukha na. Dahil sa each one, bring one natin. Okay? Yan po yung ating assignment. So, maraming salamat po. At magandang umaga po.